Happy family. Hello mga kalingap, Hello mga kalangga! please subscribe Jen's Journey. Hello mga kalingap, mga kalangga! Welcome back to my YouTube channel, Jen's Journey. So for today's video, syempre magre-reaction tayo sa vlog po ni Rowell of Malalag. Ayan, shoutout kayo kay Rowell of Malalag. Ang idol natin, ang idol ng bayan. Syempre, but before that, mag-shoutout muna tayo. Syempre, huwag natin kalimutan suportaan Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, at buong Team Kalingap. Syempre, especially Rowell of Malalag, Rachel Morales Vlog, Daddy Donut TV, Kuya Red Noveno, Kuya Brooks, at buong Team Kalingap, sa mga Kalingap vloggers, and syempre, at sa mga to all viewers and subscribers, maraming salamat po sa patuloy niyo pong suporta sa buong Team Kalingap. At syempre, magre-reaction lang tayo dito kay sa hindi pa po nakasubscribe, at syempre Rowell of Malalag. Syempre, panuorin niyo po ang full video nito sa vlog po ni Kalingap Rowell of Malalag. Ayan, ang napili ko po ay yung vlog niya kay Rizel, no? Naalala naman po natin si Rizel. Kung naalala po ninyo, ayan, si Rizel po ay isang beneficiary po ni Rowell na may kapansanan na babae. Tapos, dati, nung napanood man natin, nasubaybayan naman natin, na may isa po tong kapatid na may sakit din. Pero suddenly, ayan, kinuha po ni God, no? Suddenly, she's passed away already. So, ayan, maraming salamat po, Rowell, sa grabe. Walang sawa mo pong pagtulong at napakasipag mo po, no? Rowell of Malalag, hindi inagkaila. No doubt, idol po natin. Marami po tayong umiidolo sa kanya dahil po sa kanya pong kasipagan sa pagtulong from Malalag pa po hanggang dito sa diet. Ayan, pamangkin po siya ng founder natin, si Kuya Val Santos Matubang. Nakita niyo naman po kung gaano kasipag tumulong. Ganon din si Rowell. So, eto, nakakasad lang po to kasi yun nga, namatay na yung kapatid nito na si Dalaga. So, ang naiwan na lang is yung nanay niya kasi wala na silang tatay. May isang kapatid na lalaki pero may asawa na ding iba. Pero napanood ko na nagrenta pala sila. Kasi may bahay to pero hindi pa yata napagawa ni Rowell. Pero yung bahay nila is just renovate na lang yung kulang doon. Pero yun nga, yung nabalitaan ko na si Rizel dati, kumbaga, siguro hindi makasundo ng kuya. Siguro parang, yung yung mama nila, may kinakasamang iba. So, yun kasi, no, being a mother, no, napakahirap din po. Napakahirap din po na may anak kang ganyan, tapos wala kang katuwang sa buhay. Ako, nararamdaman ko din si nanay, no. Nung una, nung lumayo siya, nung pinabayaan niya si Rachel dun sa anak niya, isa na lalaki, parang naglaylo ako dun sa kanya sa totoo lang. Nainis ako nung last na vlog na yun nung nalaman ko na si Rachel ay sinasaktan ng kuya, no. Ang sakit po isipin na ikaw isa kang nanay, tapos na kaya mong iwan yung anak mo na may kapansanan, na kahit pagpunta sa CR ay mahirapan. Tapos sa alam mong anak mo na hindi niya nakasundo at nasaktan po siya, no. Din po yung mahirap na nainis ako, no. So eto, nakita ko ulit nandyan si nanay. Yung nanay bumalik, nagrenta, tapos may kinakasamang lalaki. So hindi naman po ayan, salute po sa iyo, nanay. Yan po yung gusto ko, yung inaasahan ko na si Rizel kasi is may kapansanan, no. Kailangan ng alaga, kailangan ng aruga ng isang ina. Although si Rizel is already 22 years old, pero yun nga, hindi siya pwedeng pabayaan mag-isa. Kasi hirap siyang lumakad. Although si Rizel, yung isip niya at pananalita, saludo ako magaling magsalita, magaling mag-isip. Kahit sa edad, sa kapansanan niya, ang galing magpasalamat. Yun po yung napapansin ko kay Rizel. Kaya mapapasanaol ka na lang talaga. So, balik muna tayo dito kay nanay niya. So, si nanay may katuwang sa buhay ngayon, may ka-live-in. So, sa akin, nanay, wala naman pong problema, no? Kasi ikaw, nararamdaman ko, kasi hindi mo
hindi ka pwedeng maghanap buhay na iwan mo na lang yung anak mo. Mas maganda din sa'yo, may katuwang sa buhay. At naiintindihan kita sa ganyang bagay. No, ayan, saludo po ako sa inyo. Pang sa akin lang, huwag niyo pong pabayaan niyo pong anak niyo kung kahit saan niyo po iiwan. Lalo na dun sa isa mong anak na alam mo namang sinasaktan siya dun. Nakakaawa po. Nakakaawa po saktan yung ganyang mga tao na may kapansanan na nga sinasaktan mo pa. Di ko alam kung paano nila nagawa yun. Paano nila matiis sa puso nila. Lalo na pag relatives nila. Ang sakit po isipin, no? Si Rachel. Nakikita, ayan nanay, sana, yan na yung pagbutihin mo yung mo. Sana, and hope happy ka naman ngayon kasi andyan na, may ka na po, may katuwang ka na po ngayon sa kahit papano. So, for Rachel, anak mo po yan, no? Huwag mo pabayaan, alagaan mo hanggat siya ay buhay pa. Alam ko namatayan ka, malungkot na mawalan din ng anak, kailangan mong maaliw yung sarili mo. Kasi kahit papano, malungkot, napakasad po. So kaya ikaw, just keep going lang po. No? Kung anong kaya mong gawin para masuportahan po yung anak mo. Nakaka-proud po yun. Ang pangit lang yung iiwan mo na nasasaktan siya sa ibang tao. Kasi naiyak ako nun kay Rachel, parang maitampo siya sa nanay niya. Kasi iniwan siya. Siyempre babae siya. Tapos yung kuya niya is lalaki. Iba mag-alaga yung babae. Siyempre kailangan niya yung dapat ina yung mag-alaga. Kasi nga babae siya, dapat babae din yung mag-alaga. Iba yung lalaki. Kaya mas pinili ni Rachel nun doon magstay sa ibang tao ba yun? Relatives ba yun nila? No. So anyway, ayan. Okay na po yan, nanay, ang ginawa mo. Mag-ingat lang po kayo. So ayun ang po guys, no? So, ang maganda dito, sa tingin ko dito sa mama ni Rachel, mabigyan yung kahilingan niya na magkaroon siyang konting negosyo or kahit tindahan man lang para kumikita siya kahit andyan po siya sa tabi ni Rachel. Kasi ngayon parang nagra-ride sila kasama yung yung loved ones niya, no? Nagra-ride sila, tapos syempre si Rachel maiiwan doon sa taas, mag-isa. Mag-isa po guys, tapos yung taas hagdan po yun eh. So, nakakatakot din po, however. Pero si Rachel naman, although yung isip niya is okay naman, walang problema sa isip niya. Magaling siya mag-isip, matanda siya mag-isip, no? Hindi naman siya isip bata. So, yun lang po yun. Sana po, mabigyan siya ng pangkabuhayan para hindi na po maiwan-iwan si Rachel ng mag-isa lang po sa bahay. Kasi nakakaawa po, no? So, kahit ilang beses man tayong maawa, kasi syempre maawa talaga tayo. Pero wala naman po tayong magagawa, kundi ang tagi lang po magagawa natin is pagpayuhan or mga suggestion ng mga comment, no, na sana pahalagahan din nila, no, kasi ang hisakla po isipin kung maulit pa yung dati na naiwan si Rachel doon sa kuya na sinaktan siya. Ang sakit po pagmasdan ng bata, no, yung bata walang ibang hiniling sa Diyos kundi yung mabuhay siya ng mapayapa, na kahit man lang sa therapy yung pinapangarap niya, baka may pag-asa pang magkaroon siya ng makagalaw siya ng normal. Napakasaklap po isipin, no? Na sa ganyan sa sitwasyon niya, hindi po siya nawawalan ng pag-asa. Ganun po sana ang lahat. Kasi tayong mga kumpleto, mga walang problema sa ating katawan. Kung kadalasan kasi yung mga walang problema sa katawan, yun pa yung mga mga pasaway, di ba? Kung maiisip mo na lang, no? Maiisip mo na lang kung sino pa yung may problema, sila pa yung kumbaga malawak yung pangunawa sa buhay, no? Panindigan sa sarili. No, nakakatuwa lang po pagmasdan. Kaya ang sarap po tulungan pag ganyan. Siyempre kay Rowell na wala pong sawang tumulong kay Rachel hanggang ngayon po. At saka sa Team Rochelle po. At saka sa The Rock ba yun? Na siyang mga nag-sponsor kay Rachel sa simula't sa pool pa lang po. So maraming salamat po sa pagpansin niyo po kay Rachel. I hope hindi mapabayaan si Rachel. So, and syempre kay Rowell, no, hanggat andyan si Rowell, kahit hindi man po lahat ng pangangailangan maibigay, at least mabawasan po yung mga hinanaing po nila sa buhay, lalo na po kay Rachel. Kasi ang pinaka-importante nakikita ko po kay Rachel na kailangan niya is syempre yung food, yung pagkain, yung pang-araw-araw, vitamins or pagkain niya, lalo at mag-isa lang siya para hindi siya maboboard, no. Yun lang yung pinaka-importante. Kasi at saka syempre yung
therapy na hiniling po niya, no. Ayan, maraming salamat sa iyo, Roel, sa walang sawa mong pagtulong. Talagang hindi mo sila pinabayaan hanggang ngayon. Siyempre, ayan po si Roel of Malalag, napakasipag po, since of Malalag po, no. Nakita naman po natin kung paano siya tumulong noon at nagsimula. Kaya deserve po niya ni Roel kung anong pong meron siya ngayon at sa darating pa. No, masaya ako na makikita kung marami pa siyang achievement na magagawa o mangyayari sa buhay niya. Siyempre sa kanila po ni Rachel Morales Vlog. No, isa po akong saludo sa inyo, Roel of Malalag. And siyempre kay Langga Rachel, tuloy lang po tayo, no? Tuloy lang po, at siyempre sa buong team Kalingap. Siyempre sa pangunguna po ni Kuya Bal. Kasi kung wala po si Kuya Bal, hindi po siya nagsimula nito, wala din po tayo ngayon. At hindi din po tayo nagkakakilala, no? Kaya maraming po, talagang si Kuya Bal po, kumbaga ang ugat po sa lahat ng to. Kaya yun po yung palawakin natin, kahit hirap man tayo, no? At least sa maliit na bagay, pwede naman tayong tumulong. Diba? So, ganun lang po, magtulungan sa kapwa, hanggat kaya, kung ano lang pong kaya, no? Hindi naman po pinupush tayo na kailangan natin tumulong ng ganito, ganyan. Hindi naman po ganun. So, kung ano lang pong kaya natin. So, gaya kila Rachel, no? Ayan, alam ko naman hindi yan mapapabayaan ni Roel. Siyempre, maraming mga butihing sponsor, no? And siyempre, maraming salamat sa suporta ninyo kay Roel of Malalag. I hope tuloy lang po tayo na minsan, hindi up and down po yung views or mga ganyan. So, normal po yan sa mundo natin, no? Lalo na kay Roel. Si Roel kasi masaya na yan, hindi yan nagbe-base sa views. Dati pa po yan, kasi sanay po yan na wala po siyang views sa Malalag pa lang. Dito na lang. So, ngayon sobrang thankful na yan niya. Kaya gaya nga ng sabi niya, kahit wala po siyang views, tuloy pa rin yung pagtulong po niya, no? So, yan po dapat yung tularan, no? Tularan nating lahat ng karamihan, no? It's not about views ang pagtulong. Ang pagtulong ay galing po sa puso mo, no? Kung wala ka mang naitulong na personal mo, siyempre effort. Kung baga may sponsor, syempre yung effort mo, malaking tulong yun. Ikaw yung nagiging tulay para maabutan po sila ng tulong. Napakalaking po yun. Tulong na yung effort na nagawa mo, no? Ganun lang po talaga. Kasi yung mga sponsor hindi man yan nakakarating, syempre, andyan po sa mga vlogger. Ang vlogger po yung nag-i-effort. At syempre guys, ayun, no, napakaswerte po ng mga beneficiary po na nababalik-balikan po nila, no? Gaya nila Roel na binabalik-balikan talaga yung mga beneficiary nila na hindi pinabayaan. Kaya sana po yung mga beneficiary po, syempre, hangad po namin na alagaan nyo po at hindi naman tatanawin utang na loob. Pahalagahan nyo po ang bawat bigay po nila or natanggap ninyo po. Kasi yan lang po yung kapalit na hinangad ng bawat vlogger. Yung masaya sila, na masaya kayo sa mga maliit man o malaking naiabot po nila sa inyo. Kasi mahirap po ang pagiging vlogger. Mahirap po. Nakikita nyo naman po, kadalasan mo nagbablog sinasabing mahirap, lalo na pag walang views. So, how much more na lang po kung wala kang views tapos tumutulong ka, no? Tapos hindi pa ma-appreciate or may reklamo, complain pa yung tinutulungan. Gaya nung nasa Malalag si Roel. Hindi ko malimutan at doon ako lubos na awa. Yung pinabahayan niya doon, ayan, may pabahayan si Roel sa Davao, sa Malalag. Tapos may pinabahayan siya doon. 3 pamilya yata, yung 3 bahay. Tapos pinabarangay pa siya. Grabe ka, no? Grabe ka worst yung mga taong ganun. Pagkatapos tinulungan, pagkatapos pinuri, tapos nagawan pa ng ganun pabalik si Roel. Nakakaawa po nung pinanood ko yun, natuloy yung luha ko kasi naawa ako hindi doon sa tinulungan. Naawa ako kay Roel sa effort niya. Kung gaano siya nag-effort na mabuo ang bahay na yun sa mga sponsors, kung paano niya pinakisama ng mga sponsors para lang matulungan po yung mga pamilyang yun. After that, pinabarangay po siya. Yun po yung napuntahan ni Kuya Bal, na si Kuya Bal po yung humarap doon sa barangay. Kasi si Roel noon, hindi pa nakapuntang Manila dahil talagang napaka-worst. Ewan ko ba bakit may mga ganyang tao na pagkatapos mong tulungan, gusto pa nila ng proven talaga. Kumbaga may proven naman yun na talagang bigay sa kanila. Pero gusto pa nila yung talagang as in kumbaga sa kanila talaga or hindi niloloko, hindi binabawi.
Yung pagbigay ng pabahay ni Roel nila Kuya Bal, naka-vlog po yan. No? Hindi na po yan nila pwedeng bawiin unless na lang kung ibabalik mo kusa. No? Hanggat kaya mong tumira dyan, sige tumira ka. Basta wag mo lang ibenta. Yun lang po yun. Ang pangit po pag ibenta mo tapos pinabahay sa'yo. Wala ka na pong respeto nun. Tapos yun nga, sobrang awa ako dun kay Roel. Nung nag-live siya, talagang mararamdaman mo yung awa mo sa kanya, sa effort niya, kung paano niya pinahalagaan ang pagiging vlogger para lang po makatulong sa kapwa. Pero sa isang iglap, sa isang pagkakaiwan ko pang paano nangyaring biglang ganun na siguro tingin ko siguro may nagsulsul nun sa kanya doon na kailangan may proven kayo na talagang sa inyo na yan, hindi na yan babawiin pagdating ng araw. 'Di ba? Yung mga ganyang taong mindset, nakakairita isipin. Mag-i-effort ba si Roel? Mag-vlog, pabalik-balik sa ang sulok 'yun, nilagay yung pabahay na 'yun. Tapos ganyan lang babawin. Yung pagba-vlog, yan proven na yan, nasa inyo na po yan. Di yung pinabarangay pa kasi ganito ganyan. Ang iliit ng ng mga rason, napakakitid ng utak, no. So hindi ko alam. So yung time na yun nga. Kaya nga si Roel na better na lang din na nagpunta ng diet. Syempre, nakilala niya si Rachel, o di ba? Nakita at nahanap niya po yung kaligayahan niya. So, talagang deserve ni Roel, no? Kasi nung nasa Malalag siya, parang kumbaga, swerte man din siya doon, pero hindi ganun kalakas yung views niya. Unlike ngayon na nakilala siya, lalo na't nakilala niya si Rachel Morales Vlog, no? So, it's a destiny, no? Kumbaga, talagang hinihila talaga siya kasi andun yung destiny niya or andun yung hinahanap niyang the one, no? Napapansin naman natin na si Roel is kahihiwalay, no? Meron siyang before una pero wala na po. So, nung andyan si Rachel, so, hindi pa naman totally sila. Pero sa akin, sila na. Wala kayong pakialam. Yun ang paniwala ko. Basta magko-congrats na lang ako in advance kay Roel and Rachel. Isa po ako sa pinakamasaya. Basta, sekreto para bibo. Masurprise na lang po kayo. So, ayan, deserve po na Roel. I hope wag lang po magbago, no, Roel? Ayan. Patuloy lang po kung ano pong nasimula natin. Yan lang po tayo. Dyan lang po tayo. Kasi kung dyan po tayo minahal ng mga tao, dyan po nakilala, wag mo pong baguhin. Kasi kung magbago din po yung pananaw nila at pag-iidolo nila sa'yo. Yan po yung pinaka-importante na dapat po nating gampanan kung paano po tayo nakilala at nakikita simula't simula. Yan na po yun hanggang tayo sa dulo. Yan na po yung ugaliin natin. Kasi kung magbago tayo, magbabago din po yung pananaw ng mga tao tungkol sa atin. So, alam ko naman si Roel is I know walang taong perfecto. But Roel, for me, is a perfect guy for Rachel Morales. And also Rachel Morales, a perfect girl for Roel. So, kung talagang pinagtagpo talaga silang dalawa, no? Pero sana hope and syempre hangad po nating lahat na may happy ending po sila na sila na, no? Kasi sayang naman po yung ininvest nilang pagkakataon at time kung wala naman pong mano. Pero mas malayo pa sa umaga yun. Ang importante nga, nakikita na natin kung gaano sila kasaya. Sapat na po yun sa atin. At panghahawakan po natin yun hanggang dulo na magiging sila.
At syempre guys, ayun no, napakaswerte po ng mga beneficiary po na nababalik-balikan po nila, no? Gaya nila Ruel na binabalik-balikan talaga yung mga beneficiary nila na hindi pinabayaan. Kaya sana po yung mga beneficiary po, syempre, hangad po namin na alagaan nyo po at tatanawin, hindi naman tatanawin utang na loob. Pahalagahan nyo po ang bawat bigay po nila or natanggap ninyo po. Kasi yan lang po yung kapalit na hinangad ng bawat vlogger. Yung masaya sila, na masaya kayo sa mga maliit man o malaking naiabot po nila sa inyo. Kasi mahirap po ang pagiging vlogger. Mahirap po. Hindi, nakikita nyo naman po, walang kadalasan mong nagbablog sinasabing mahirap, lalo na pag walang views. So, how much more na lang po kung wala kang views tapos tumutulong ka, no? Tapos hindi pa ma-appreciate or may reklamo, complain pa yung tinutulungan. Gaya nung nasa Malalag si Roel. Hindi ko malimutan at doon ako lubos na awa. Yung pinabahayan niya doon, ayan, may pabahayan si Roel sa Davao, sa Malalag. Tapos may pinabahayan siya doon. 3 pamilya yata, yung 3 bahay. Tapos pinabarangay pa siya. Grabe ka, no? Grabe ka worst yung mga taong ganun. Pagkatapos tinulungan, pagkatapos pinuri, tapos nagawan pa ng ganun pabalik si Ruel. Nakakaawa po nung pinanood ko yun, natuloy yung luha ko kasi naawa ako hindi doon sa tinulungan. Naawa ako kay Ruel sa effort niya. Kung gaano siya nag-effort na mabuo ang bahay na yun, sa mga sponsors, kung paano niya pinakisama ng mga sponsors para lang matulungan po yung mga pamilyang yun. After that, pinabarangay po siya. Yun po yung napuntahan ni Kuya Bal, na si Kuya Bal po yung humarap doon sa barangay. Kasi si Roel noon, hindi pa nakapuntang Manila dahil talagang napaka-worst. Ewan ko ba bakit may mga ganyang tao na pagkatapos mong tulungan, gusto pa nila ng proven talaga. Kumbaga may proven naman yun na talagang bigay sa kanila. Pero gusto pa nila yung talagang as in kumbaga sa kanila talaga or hindi niloloko, hindi binabawi. Yung pagbigay ng pabahay ni Roel na Kuya Bal, naka-vlog po yan. No? Hindi na po yan nila pwedeng bawiin unless na lang kung ibabalik mo kusa. No? Hanggat kaya mong tumira dyan, sige tumira ka. Basta wag mo lang ibenta. Yun lang po yun. Ang pangit po pag ibenta mo tapos pinabahay sa'yo. Wala ka na pong respeto nun. Tapos yun nga, sobrang awa ako dun kay Roel. Nung nag-live siya, talagang mararamdaman mo yung awa mo sa kanya, sa effort niya, kung paano niya pinahalagaan ang pagiging vlogger para lang po makatulong sa kapwa. Pero sa isang iglap, sa isang pagkakaiwan ko pang paano nangyaring biglang ganun na siguro na nasasaktan siya sa ibang tao. Kasi naiyak ako nun kay Razel, parang maitampo siya sa nanay niya. Kasi iniwan siya. Siyempre babae siya. Tapos yung kuya niya is lalaki. Iba mag-alaga yung babae. Siyempre kailangan niya yung dapat ina yung mag-alaga. Kasi nga babae siya, dapat babae din yung mag-alaga. Iba yung lalaki. Kaya mas pinili ni Razel nun doon magstay sa ibang tao ba yun? Relatives ba yun nila? No. So, anyway, ayan. Okay na po yan, nanay, ang ginawa mo. Mag-ingat lang po kayo palagi sa inyo pong pangkabuhayan, no? So, and syempre dito kay Razel, mapapasanaol ka na lang talaga. Kasi, ayan, maraming salamat kay Roel. Napaka-joker din, no? Napapasaya din si Razel. At si Razel, alam nyo ba, kahit ganito siya, marunong siya, nagmahal siya. May mga ka-chat din siya. So, at least marunong siya, kahit ang gamit niya mag-cellphone, guys, is paa. Paa po yung gamit niya, hindi po yung kamay. So, yung mga ganitong, may mga talent din. No, kahit ganyan yung sitwasyon nila, may mga paraan ang Diyos, may mga way na ginawa sikat na kaya pa rin nilang makisabay sa buhay. Kaya nilang makisabay sa hamon ng buhay. So, mapapasanaol ka na lang kay Razel kasi may lalaki din. May mga, diba, pasanaol ka na lang talaga. Tinanong siya ni Roel kasi may mga ka-chat din siya. Nung una, meron din, tapos parang wala na ngayon. Kasi ngayon, meron namang iba. So, at least, malaking tulong po, malaking bagay po. Hindi man natin sabihin na magiging in reality sila or forever. Pero at least, sa ganito. So, kung kailan ng kausap ni Razel, kailangan, andyan po, meron po siyang kausap, may maka-chat po siya. Yun po yung pinaka-importante na nagpapalakas po ng loob ni Razel. No? Yun po yung magandang balita na nagpapalakas po ng loob na. Kasi kung tutusin, napakalungkot po ng buhay niya. Kakakulong lang siya doon. Buti may cellphone at syempre maraming salamat din sa tagabigay niya ng load. At syempre yung mga butihing sponsor, maraming pong salamat sa inyo. Dahil po sa inyo, ayan, masaya po si Razel at patuloy po yung buhay niya.
no? Na hindi po siya nawawala ng pag-asa. Iisa lang po ang hiling niya, na ma-therapy siya. Iisa lang po ang hiling niya, guys, na sana kahit man lang yung kamay niya or paa, o hindi man sabihin totally magaling, kahit man lang na ma-therapy para kahit sana may pag-asa pang maigalaw niya to ng normal, makagalaw siya ng normal, hindi siya tumatawag sa nanay niya kasi napakahirap. Yan po yung masaklap isipin, no? Sa mga ganyang nangarap pa, na umaasa pa, na magkakaroon pa ng lunas kahit papano. Alam mo nating hindi naman imposible at walang imposible kung magtiwala tayo kay God o gagawin natin o magdasal po tayo. So kay Razel doon po ako napapaano sa kanya, mapapaiyak ka talaga sa awa kasi kailangan niyang normal na buhay kasi gusto niyang maging normal. Pero yun nga, sadly, yung sitwasyon niya. Kaya nga sabi ko, hindi po hadlang, Razel. Ayan, saludo po ako sa iyo. Napaka masayahin mo pong bata, no? Tuloy ka lang. Ayan, Razel, patuloy lang po sa pagdasal. Huwag po tayong mawala ng tiwala kay God. At syempre, yung hinihiling mo, malay natin magkaroon po ng isang himala. Sana po magkahimala, no? Maigagalaw mo lang yung katawan mo, makagalaw ka ng maayos. O kapati yung paa mo. Marami kaming masaya. At syempre, sana po gabayan ka ni God. At syempre, maraming salamat kay Rowel of Malalag sa walang sawang tulong po. Walang wagas na tulong. Walang hanggang tulong po kay Razel. At syempre, sana magpa-therapy na siya. Masimula na. Para, syempre, at sana, healing natin, kaya ni Razel, na magkaroon pa po ng pagbabago ang buhay at magiging normal po siyang mamuhay. Kaya po natin. Nakakaawa po, no? Nakakaawa. Yung mga ganyan na umaasa ng normal na buhay. Marami pong taong normal na buhay pero gumagawa po ng masama. Yun po yung malaking diferensya, no? Hindi talaga perfecto yung tao. So ayan sa'yo, Razel, mapapayak mo na naman ako. Tuloy ka lang po. At ang pinaka-importante dito, pinaka-masaya, may jowa siya, ay kumbaga ka-chat. Ayan, maraming salamat kung sino ka man. Isa ka po sa isang motivation ni Razel para magpatuloy po sa buhay. No? Ayan, napapatanong si Roel, love or time? Kasi ano ba daw importante sa kanya? Kung pagmamahal ba o oras? So, ang pinili po ni Razel, sabi niya both. Sabi ni Roel, di pwede, kailangan isa lang. Sabi niya, time na lang. So, sabi din ni Rowel, time. Pero para din sa akin is time. Time din. Bakit po time? Kasi, aanin mo yung mahal ka ng tao. Kung wala namang time sa'yo. No? Wala namang time sa'yo. Kung better yung may time sa'yo, kahit hindi ka mahal, alam mo, madaling mahalin ang taong may time sa'yo. Kung may time ka sa kanya, kung di ka pa naman niya love, matutunan kanyang mahalin. Madedevelop siya sa'yo. Kaya sa akin, pinaka-importante yung time. Hindi yung pagmamahal. Saka na lang yung pagmamahal. Ang unang pinaka-importante is yung may time ka. Pero, mas maganda din yung may time na mahal ka pa. Gaya kay Rowel, gaya yung ginagawa niya kay Langga Rachel, o diba, mapapasa na all ka lang talaga. Well, perfect, no? So, sa mga ganyan. Ayan, Rowel, saludo ako sa iyo. Congratulations in advance. And of course, Sir Langga Rachel, tuloy lang po kayo kung ano man yung nakapagpasaya po sa inyo. Ayan, no? Kahit may mga ibang pero wala po silang magagawa. Dahil kayo po yan. So, ayan. Number 1 ako, congratulations in advance. Yan lang po yung masasabi ko. And syempre, for kay Razel. Ayan, Razel, tuloy lang po sa buhay. Malay natin. O, diba? Sana on Razel ka na lang. So, ang saya po pagbasta ni Razel na kahit po sa sitwasyon niya, alam po niya kung paano magiging masaya. At syempre, magaling po siya magpasalamat. No? Magaling siyang magsalita. Dahil sa kalagayan niya na ganyan, pero magaling po siya. No? Kaya kahit pa paano, masaya pa rin si Razel. Ayan. Razel, magpakasaya ka lang. Andyan po si Kuya Rowel, handang umalalay po sa'yo hanggang kaya po niya. So, life is too short. Be happy lang. Kung ano makapagpasaya po sa iyo ngayon, i-grab mo lang yan at gawin mo yung motivation, no? Sana yung healing mo, nagagaling ka pa, hindi man totally, basta may galaw mo lang yung katawan mo. Napaka po yun. Dyan po ako na sa iyo. Sana, no?
pagdasal po natin na pagkaloob po ni God na may gagaling ka pa para mamuhay ka po ng normal. Rizel. Ayan. Maraming salamat sa inyo, Rizel. And syempre guys, syempre panoorin nyo ang full video sa vlog po ni Rowell of Malalag. Syempre sa hindi pa po nakasubscribe kay Rowell of Malalag, subscribe nyo po guys. And syempre supportan din po natin ang mga vlog ni Rowell. Kasi ngayon parang humihina yung vlogs niya, bumaba. Pero it's okay. Ang importante ang pagtulong. Tuloy ang pagtulong. Yan po ang adikain ni Rowell. Hindi po lang ang views. Ang importante tuloy na tuloy po ang pagtulong. Yan ang charity vlogger. And syempre salute sa iyo, Rowell of Malalag. God bless you always. And syempre sa hindi pa po nakasubscribe sa akin, subscribe, follow my journey, Jen's Journey, subscribe Jen's Journey, and syempre click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga upload. And syempre once again, don't forget to like, comment, and share, and syempre subscribe. Ayan sa lahat po, thank you very much. And syempre hanggang dito na lang ang reaction natin. Rowell of Malalag, thank you very much. God bless everyone. Bye-bye. So isip mo bang susundin Dito, di alam ang gagawin Kahayaan na lang ba na nang magdikta ka Alam ko na may mahal ka ng iba Puso isip mo bang totoo Maalala mo lang ba pag di ka na buo Hihintay ng madaling araw Baka sakaling tumawag ka Titiis ng ganito Pagkat mahal kita Sigurado Kahit alam ko Di sigurado Dahil alam ko Lagi sinasabi sa sarili Di magtatagal lang So isip mo bang susundin Ganito Di alam ang gagawin Kahayaan na lang ba na nang magdikta ka Alam ko na may mahal ka ng iba Puso isip mo bang totoo Maalala mo lang ba pag di ka na buo Hihintay ng madaling araw Baka sakaling tumawag ka Titiis ng ganito Pag